Yum, yum! Talaga. Ay, nako. Ramdam nyo na ba? Oo. Nagpaparamdam na ata ito sa tapat ng mga simbahan eh. By this time, ano? Oo. At Malamang-lamang. nagka-countdown na rin kasi tayo, di ba, sa mga panahon na to. Alam na din. Timing na natin. And siyempre, para matikman yan, batiin na muna natin sila. Good morning, mga kapatid! September 24 na, madayaw na umaga sa wikang kinagaan sa atin pong mga kapatid. 92 days na lang! Pasko na! At may nakita ko kahapon parang 100 days ago. 2025 na. Yeah. Nakaka-anxiety naman yun. Ang Ang bilis, ano? Okay, dito sa studio, all set na ho tayo para mas damhin pa ang Pasko. At talaga naman pong Christmas feels na as always tayo dito sa studio. And today po, mas Paskong Pasko tayo sa hinandang Tuesday morning paandar natin dito sa Good Morning Kapatid. Mga patok na pagkain. Ay, Mama Dips, tama ka dyan. And speaking of, sabay-sabay tayong matakam sa ating all-time hit na Pasko treat na mga puto bumbong at bibingka na paborito rin ng ating sa isa pang favorite morning kasalo natin dito. At sa frontline sa umaga, anchor na si Miss Ruth Cabal. Good morning! Good morning! Tama ka dyan, ano? At for sure, yung mga kapatid natin, ano, sobrang excited na rin sila dito, katulad ko. Kasi always excited ako pag alam natin may mga Christmas trees like this. Konting ano muna tayo, konting trivia. Trivia, Ayan, yan. Siyempre, alam nyo ba na kaya ito parang ano, nakilala kasi yung mga panahon ng Kastila, gusto nila nagigising ng maaga ang mga Pilipino para magsimba. Oo, kaya. Kaya di ba parang, oo, kaya di ba Justin, ito nga yung inahahain nila, di ba? Yes, exactly. At bilang pakonsuelo, may pakain sa labas ng simbahan after Mass, di ba? I know where you were going with that, Ruth, of course, di ba? Oh, tutuloy ko yan. And featuring itong ating mga kakainin, okay, na patok na produkto din ng Eats Puto Bumbong at Bibingka Time ni na Carl Lawrence Manalo at Precious Jane Garcia. Good morning! Good morning! Okay, Carl, hello. Good morning. At talagang ang bango-bango ng studio. Kung alam lang nila kung gaano kabango ngayon. Ito yung sinasabi na kapag sa simbahan nga, pampagana na gumising ng maaga. Kasi once gabi. to, na nag-try ka na kagaya yung steam na nakikita natin na amoy talaga ay nakakapagpagising, kumbaga. Kasi sa tapat kami ng simbahan nakatira, alam ko po ang pakiramdam. Yung iba nga hindi na nagmimise, diretso na sa bilyan. Huwag naman ganon. Tingnan natin. Siguro sa labas ka umupo. Ay. No? Gusto ko malaman, bakit ito ang negosyong naisip ninyo? At kapag ganito ba ang negosyo, tuwing Burr months lang? Sa ano po, family business po talaga namin siya. Bali, ang ginawa ko po, nilagyan ko po siya ng toppings. Iba't ibang flavor po para mas makahabol po kami sa new trend. Kasi di ba po, dati ano lang po, classic po, bongbong lang, classic bibingka lang. Ngayon po, meron ng special with condensed, meron na rin pong with leche plan. Sino ang may original na recipe? Kasi banggit nyo, family business eh. Sino yung nauna? Bali, Parents niya po. Parents. yung mother ko po yung ano niya. Matagal na sila gumagawa ng puto bumbong at yung mga classic na Yes puto po, bumbong at opo. bibingka. Ano bang kaibahan ngayon? Ano mga iba ninyo? Sa ngayon po, meron na po kaming overload puto bumbong and deleche po. Ano yung overload puto bumbong? Bakit siya naging overload? Yan po, Yung may overload. leche plan, may cheese, and then Ayun. pwede Pakita niyo po siya natin. lagyan ng Pakita nyog, Ito. and then mascobado sugar po. Panalo. Tsaka yung Ayan, mas antay ng topping. Ay, yung salted egg pala yung dun sa bibingka. Ano? Yes po. Okay. yung So, may ito salted bang egg. existing natin? Alin yung pwedeng dagdagan pa natin ng yogurt mascovado? Ito ba? yes. Pwede? Yes. So anong uunahin natin? Sige, try natin. Ano Pwede po? din naman ma'am, mascobado sugar. Next and po yan. yes po. Okay. O, So, ito. spread natin. Lagyan din natin dito ayan, ng mama. cheese. Okay, so kung may Cheese, cheese, yan. Custom puto bumbong. Ano ba ang price range ng ating mga produkto, Precious? Yung sa classic puto bongbong po namin, so 5 slice po siya ma'am. So 50 pesos Ito po yan, siya. 5 slices. Yes po. Tapos yung or basic Bawat toppings yun. Yes po. Tapos po yung puto cheese po namin, bali may cheese lang po siya for 60 pesos po.
Bali, may muscovado sugar and nyog na din po siya. Okay, wait. Ang isa pa sa napansin ko, meron din kayong hot beverage. chocolate. Hot chocolate. Hot butteron po. Choco butter. Bali, ina-launch po namin siya this coming week po. Batirol, ano? Yes, Batirol po. kami. Ano bang ibig sabihin ng batero? Parang Oh, there's yan, a yan yung special way baterol. of making it, ano, na traditional. Yes, Oo, paano daw? Pwede ba natin sampulan yung ating mga kapatid kung paano gumawa ng batirol? Nakagawa na siya. Nakagawa na siya. Ayan, Pero yung ano. process na lang, paano nga ito? Inaano po siya, ma'am, eh. Sinishake po yung ano. Yes po. Tama. Tapos parang pure na pure, ano? Opo, pure Oo. tableya Kaya po parang yung ano. Hindi mo na kailangan ng sugar or Opo. mag-add ka na lang ng konti kung gusto mo talaga. Sige, tikman natin yung, ayan, si Justin kumukuha ng Ay, ang sarap. chocolate. So, anong oras kayo nagsisimula na gumawa? Bali, dalawa po yung branch na namin ngayon. Una po sa Taytay, 2 p.m. hanggang ano po kami, 1 a.m. po. And then Wow. sa ano po, Pag nag-start ay December, sa simbang gabi, syempre, ano po, dire-diretso na. all year around po kami open. So, hindi lang po siya talaga pang Christmas yun sa amin. Yes po. And then sa second branch po namin sa Cainta po, 24/7 po kaming open. Wow! Yes po. Bakit 24/7? Sino mga parokyano yung nando doon? Ano po, halos lahat po kasi sila cravings na po eh. Lalo na po sa mga pregnant. Ah, talaga? Yes po. Ay, ano, Dimps? Wala po, sarado na po ang Pero alam mo, ang napakasarap kasi napansin ko, ang ganda ng combination pala ng leche flan. Yes Na may po. kasama siyang coconut at muscovado. Yes po, ma'am. And Mas healthy healthy. sugar din po kasi yung muscovado. Wow, Ang sarap yes. pala. Okay, Pero, kaya. napansin mo ba, aside from Christmas, ano yung mga months na talagang mabenta kayo? Kunyari, summer, kasi maraming tao sa labas. May ganun ba? Yes po, nag-i-start na po siya ng bandang May. May. Start na po Fiesta yan. naman yun, mga Fiesta papiesta. season, no? Tapos fiesta rin po sa Taytay. So, Tama. February po. So, medyo malakas. Matanong ko lang, ano mas mabenta? Puto bumbong o bibingka? Ano mas Same bato? po. Same talaga. Halos lahat po ngayon puto overload po. Kasi since may leche plan may siya, leche. Oh, yun ang yan na gusto po nila. yung Hindi na pinaka... nilalagyan ng ano, di ba yung iba merong makapuno? Yes po. Di ba may ganon yung Gusto ko pibingka? Actually po, Magbabalak na rin yes po po, kami. magbabalak po kami na dagdagan pa po Kailangan siya. pangalanan niya ng Aladimpot. Or wait, na-try na ni Justin yung hot chocolate. Kamusta, Ay, Joss? gusto ko. Sobrang comforting talaga. Parang, gusto ko na matulog actually. Parang, After ano? Ang sarap. Panalo yan. Oo. Pero eto, matanong ko lang, Precious, kailan ninyo sinimulan yung inyong negosyo? Nag-start po kami 2021 po during pandemic po. 2021? Yes Hindi kayo natakot magsimula ng negosyo ng pandemic? Right? Ano po kasi, kumbaga naging family business po siya. Sa online po kasi muna Online. namin to. So wala pa po kami pwesto. And then sa 250 pesos po, doon po kami nag-start. Wow, 250 pesos lang? Yes. Anong ginamit nyo? Anong Ano po pinagdaanan yun? ng 250? Kumbaga po, dahil family business po nila, so ginawa po namin, niresell po namin siya hanggang sa pinalago po na pinalago. So nakahanap po kami ng pwesto. Okay, so saan namin kayo pwedeng mapuntahan, matawagan, makapag-order at matambayan dahil 24/7 yung Cainta? Sa Taytay branch po namin, 105 Rizal Avenue, Taytay Rizal po. Okay. And sa Cainta Rizal po, 0... Hindi ko lang, oo. Okay, naka-plano Naka-flash naman sa inyong mga screen, oo. At ang inyong social media pages, yan, Yes. ano? It's po the Para time. pag-order ng online. Yes. Bali, nagki-catering services din po kami. Any event po, nag-o-offer po kami, ma'am. Perfect dito for events, Yes no? po. Ang sa bumbong at bibingka. Maraming salamat, Carl and Fred. Thank you very much, Carl. Ito naman mga kapatid, marami pa ho kami hinanda para sa inyong agahan. Umpisahan na natin sa kitang-kita. Mula sa pagla-live selling, sa studio naman na Aura ang tinaguriang SSD o Screenshot Done King. Ang kanya namang i-flex mga nagagandang Christmas decor. Abangan yan sa kitang-kita. Sa fur parenting naman po, may tips tayo sa pagpapalinis or pagpapagroom sa ating mga alagang hayop, lalo na sa mga dogs. Live pet grooming session tayo mamaya sa Bet na Pet. Bago naman ang kanilang pagpapasaya sa bukang liwayway, sa atin muna magsisimulang magpakalat ng good vibes ang ilan pang stars ng upcoming kapatid series na Ang Himala ni Nino, Kai Cortez at ang nagbabalik spotlight na si Isabel Oli live. At kasabay naman ang rerun ng kanilang hit musical. Makakabonding natin ang new gen Popoy at Basha mula sa One More Chance.
Chance the Musical, CJ Navato at Nicole Omilio live na live. At para naman pop na pop ang ating Martes, magpapaunahan tayo mag-pop na mga lapis sa ating morning kulitan mamaya. Magkakaalaman ulit tayo sa bilis at galing sa palarong pampasaya. At eto para sa ating mga minamahal na kapatid na Team Bahay, join na rin kayo sa saya ng aming daily palaro. Sino better today? Team Dimple! Ang dami ako nakain, kung takbuhan niya, talo na ako. Pati naman si Jess. Pati naman si Jess. O Team Jess! Yeah! Team Jess. Team Dimple, Team Jess. Jess, ganito, bibigay ko sa'yo yung baon ko mamaya kung papapanalunin mo. Hindi baon. Sweldo! Sweldo! Ito na nga po, i-comment Ano? Check na yan. Ano, deal? Ano? May pustahan talaga. Okay, comment na ang inyong bet with your location sa aming Facebook Live at mamaya pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming palaro today. Team Jess o Team Dimple. At syempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of loan. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Pustahan talaga. Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Sabi po nila, well, marami nagsasabi, budol is real pagdating sa mga live selling. Eh bakit nga naman hindi? Dahil mapapamain ka ng mga live sellers sa kanilang galing. Gaya na lamang po ng nakilala ko, meron pang dagdag kuwelang hatid sa mga miners. Siya lang naman ang tinaguri ang SSD King o Screenshot Done King. At para mas kilalanin natin siya, dala ang inilalakong Christmas decors. Live nating makakasama dito sa Kitang-Kita si SSD King himself, Glenn Baduya. Good morning sa iyo, Glenn. Good morning, sir. SSD King, Screenshot Done. Yes. Yung ba yung pinapadala kapag nag-mine ka na? Paano ba yun? Nagpapapicture yung mga miners ng item nila sa camera para may katunayan kung ano yung nabili po nila. Ayun! So, ibig sabihin, maraming kumukuha from you? Yes. Okay. Pero eto, ano ba kadalasan yung inilalako mo o binibenta mo online? Normally, every month, sir, starting August, nagla-live na po ako ng mga Christmas decor from a factory. Kinukonta kasi ako ng factory to live their items. Saang factory ito? Iba-iba? Ito, naka-deal talaga ako sa kanila every month. Exporter po sila and then pinagla-live nila ako ng mga items nila. Ayun. Pero ito, bago tayo mapunta sa Pasko, apart from months, bago mag-months, ano yung kadalasan mga produkto mo? Anything na kailangan sa bahay, pampaganda sa bahay. Home essentials. Yes, home Pwede, essentials. or home decors. Yes. Okay. Or speaking of decors, ito na, Christmas decor. Matanong ko lang, ibig sabihin, every year, marami pa rin bumibili ng Christmas decor. Hindi ba yun itinatabi lang nila, tapos gagamitin ulit nila next year? Napakarami po. Yung mga iba ko kasing customers is nagpapalit talaga sila ng motif nila yearly. Ayun. At ano napapansin mong trend kada tuwing panahon ng Pasko? Nag-iiba-iba ba? Ngayon, ano yung trend sa tingin mo? Made up of copies. Copies? Oo nga, ano? Itong Christmas tree na to, copies shells, ano? Yes, yes. So ito, for example, magkano yan? This is 5,000 pesos. 5,000 pesos. Pero ang ganda, mukhang sulit yung 5,000 piso mo. At ito, pwede mong i-reuse, ano? Yearly, pwede mo nang gamitin yan. Eventually, baka kung malaki yung lamesa nyo, pwede mo rin gawing centerpiece yan, Yes. ano? Ano pa yung ibang mabenta ngayon? Talagang lahat naman sila mabenta. Sa sobrang dami, lahat talaga sila iba-ibang O halimbawa nga, sample lang mo kami. Okay. Mag-live selling. O, kailangan ko yan. Hindi kasi talaga ako marunong magbenta eh. Sige, sir. O, game. Sample. Sige, Sir Pili Jess. tayo ng item dito. Okay. For example, itong wreath natin. Ayan. Sige. Ayan. Ayan. So, gusto ko magmamine kayo, ha? Magmamine. O, sige, game. Okay. Okay na, sir? O, kayo, mga nanonood dyan sa bahay, lalo na yung mga nasa online, mag-mine kayo. Okay. Magandang umaga, mga madam. Nandito tayo sa Kitang-Kita. Good morning, kapatid. Mga madam, nandito na naman po ang nag-iisang kabayo sa live selling. Nakasalang umaga, tanghali, gabi para magbenta ng mga nagagandahang Christmas decors. Umpisahan natin ang pagpapamine sa inyo, mga madam ko. Ayan,
Sino pong gusto dito for only 2,000 pesos? 18 inches wreath. Wait lang sir, may nagtatanong, saan po ba yan nilalagay? Mga madam ko, nilalagay po ito sa pintuan. Pero kapag ka namamalengke ka, gusto mong pumunta sa mall, pwede mong gawing fashion icon yan. Ganyan mga madam. Ayan na for 2,000 pesos. Nagmine na po, Madam Dimples Romana! Ayan! Nag-mine! Okay, Madam Dimples. Pa-screenshot po tayo, Madam Dimples. And 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5! Yung malayon, ang galing. O, Dim, sa akin mo, ipadala ha. Ako manager nito. Ako bahala dyan. So, ganun pala magbenta. O, saan natin ibebenta? Saan natin ibebenta? Dito, ayan. Anong tawag dito? Ano ba to? This is a swag po, nilalagay sa pintuan. Sa pintuan. Ito na, taga. Internalize ko lang. Okay. Mga kapatid, wala pa kayong pangdekorasyon sa Pasko. Anong problema nyo? September na, oh! Pa-October na! Mag-uundas na, wala pa kayong decor. Eto, magkano to? 450. 450 pag dadamot mo pa sa pamilya mo para magkaroon kayo ng simoy ng Pasko dyan sa bahay ninyo. Ano na? 450. Oh, may nag-mine na. Isa ito, si Maui. Maui, i-mine mo to. Maui, 650. Ah? Nadagdagan na. Ikaw talaga napaka-negosyante mo. Hello po, sir. Ang galing yun naman mag-live selling. Pero just alam mo, natutuwa ako kung naaalala mo, pagkabataan natin, napaka-nostalgic yung amoy din nila. Yes. Di ba, alam mo, Oo, pag kasama Pasko yan. na, may amoy di ba? Yes. Na parang nakaka-trigger ng lahat ng Christmas spirit and memories. Totoo. Kadalasan yung amoy na yun nanggagaling din dito. Really. Sa puno. Sir, Oo. alam mo, kailangan mo sa bahay mo, Ano? mistletoe. Mistletoe, wow! Oo. Wow, talaga ha? Para medyo, magka-love life. Wow! Love life! Hindi nga makatulog, love life pa. Okay. Hindi ka makabete. Okay, Glenn, I'm sure yung mga kapatid natin excited lang mapanood ka pa. So, paano ba nila ikaw makukontak kung saan kanila mahahanap? Ang ganda na. Ayan. Maraming salamat po sa lahat. This is Glenn Baduya, SSD King. We have a Facebook page po. Glenn Baduya, SSD King. Pakihanap na lang po sa Facebook yung page namin. Or you can simply call us at 0966-2618-038. Ayan, thank you very much again, SSD King. Glenn Baduya, napakahusay, no? Ang galing. Selling, turuan mo next time si Joss. Oo, eto, I'm sure, madami itong nabubudol eh. Yung isang to, yung susunod natin. Punta nga tayo sa kanya, Mama Dimps! Ayun na nga, napamine na rin ako. Maraming salamat. Paskong Pasko na talaga. Ito naman po, mamaya, ibang kilig at surot ang hatid ng ating bisita ngayong umaga. Morning jamming tayo kasama sina CJ Nabato at Nicole Emilio bilang Popoy at Basha ng One More Chance na Musical Live. Sa loding sikat, mas kikilalanin pa natin ang mga taga-Bukang Liwayway na sina Kisses at Hershey. Isabel Oli at Kai Cortez, makakasama natin live. At sa Bet na Pet, top-notch pet grooming services bang hanap nyo? Ibibida natin yan mamaya. Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang inyong favorite morning kasalo, ang Good morning, kapatid! At nagbabalik ang Good Morning Kapatid! With Boyet! Boyet! Good morning, Boyet! Hello! Gigil! Ay, nako mga kapatid, mahalaga ang regular na pagpapagroom sa ating fur babies tulad ni Boyet. At today, kikilalanin natin ang isang Ginoo na talaga naman namamayagpag sa pet grooming industry. Kasama natin live si John Mar Trinidad na isang professional pet groomer. Isa rin siyang licensed breed judge sa Philippine Canine Club Incorporated. Si John ang kaisa-isang Level A certified groomer sa PCCI. Good morning, John! Good morning, John! Kasama din natin si Jericho, no? Jericho. And of Level course, A. Yeah, okay. Level A. Ayan. And I have with me Boyet. Boyet! Good Oo. morning, Anong breed Boyet. ni Boyet? He is a Bichon Frise. Bichon. Bichon. Bichon Frise. Uy, naging trending to ha.
because For of the that. Korean Oo, drama. So, yes. very famous in Korea ang breed na to. Okay, okay. Okay, pero go ahead, Yeah, Justin. no, John. So, paano nagsimula itong top-notch dog grooming, top-notch pet grooming academy? Okay. Yung dog grooming side, it started more than a decade ago because I have the passion for dogs. I grew up basically with dogs around me. And then in 2012, kasi my grandparent, my lola, the one who raised me, she turned 100 years old. Wow! And that time, medyo malaki na yung demand ng may time na may kasama siya sa bahay. So sabi ko, I gave up my corporate job Okay. and put up a business. I used to work in a pharmaceutical company who travels all around the Philippines. Right. So sabi ko, I need to stay home. I need to stay close to my lola. So I put up a business and sabi ko, I'll make take advantage Right. yung sa passion ko for dogs. Baka kumita. Pero gaano katagal mong kinailangang aralin to? Ang John? dog grooming? Ang dog grooming, oo. You know, at first, yung mga basic grooming lang, so mga 6 months. But yung demand, 6 months, okay. demand kasi for a professional groomer that time, Okay. tumataas ang tumataas. So I had to go abroad and learn how to Study, do the proper and correct, safe way of grooming. Okay. So it took me about mga 6 months to 12 Safe months. way of grooming. So Safe ano nga way of ba ang grooming. correct and safe Ayun. way of grooming? Okay. Kasi sinasabi natin, dito sa Philippines, parang ang groomers, they are the people who learn from YouTube through experience yes, lang. yes. But when you go to other countries like in Japan and Korea, it's a course in college. So you have to learn, kailangan malaman mo yung science behind grooming. Okay. The anatomy of the dog. Para alam mo kung ano yung tamang paghawak sa kanila, anong parts ng katawan nila yung safe na hawakan, na shave. Okay. Ano yung medyo cautious ka, kasi baka masugatan. Hindi naman yan depende sa breed nila. It depends on the breed. Depends on the sa breed. Okay. So for Ano ang example, sa klase ng case ni balahibo? Boyet, ano ang tamang grooming? Okay. Si Boyet kasi, this dog is what you call yung mga anagen breeds or yung forever humahaba yung buhok nila. Walang predetermined length kung gaano kahaba, kailan hihinto. So regularly, you have to maintain it at least mga 5 centimeters, 4 Okay, okay. centimeters lang. If it's more than that, you have to go trimming. Ayun. So Okay. sample nga natin, paano ba yung tamang pagka? Okay. Sige nga. At dapat yung aso mo is well-trained, okay? Okay. To groom. Cooperative. Yung sa mga grooming salons, hindi natin hawak kasi yung dog, yung attitude nila. So dapat yung groomer mo is very patient. Yes. That's why I always tell my groomers, if you are not in the mood to groom, huwag kang pumasok at mag-groom. So kasi nasa-sense ng dog yan, nasa-psychologize mo yung dog. Kapag galit ka, Tama. nararamdaman nila, nararamdaman nila. If you're not in the mood, ayaw din nila. Sige, sige. So, okay. So, So, in the mood ka naman today. In the mood. Always. Okay, good. Regular brushing. Sige. Jericho, can you show Sige nga. us? Regular brushing. Paano This ba? is what you call the slicker brush. Ito yung pinaka-importante if you have this kind of breeds at home. Okay. We do the line brushing technique. Ayun, pataas. It's against the coat. Yeah. Pataas. This is Pero the line depende rin brushing. yan sa breed, kung paano yung style ng Yes. brushing, ano? Okay. Law of gravity, if the dog is drop-coated, everything is pababa. Okay, drop-coated yung balahibo ay pababa. Pababa. Ayan. Kapag yung mga breeds na kailangan fluffy and billowing yung coat, you go against. Kagaya nito ni Boyet. Ayan. okay. So, this one is what you call slicker brush. Ito yung unang Okay. ginagamit para maghiwa-hiwalay yung strands. Everyday ba dapat binabrush ang fur ng aso? Every other day is for this kind of breed. Okay. At para lang sa style o for cleanliness din? For cleanliness. For Kasi cleanliness. itong mga bristles niyan, yung sa skin niyan may oil natural oil. When you brush that coat, nagtatouch sa skin, dinidistribute siya sa lahat ng strands. So it makes the hair and the strands shiny. Shinier. Oh. Alam mo, isa pang struggle ko yun na alam ko pag sa mga may pet owners, ano, yung paggupit ng kuko. Yes. Oh, masakit din kasi yun eh, di ba? Okay. Kapag masyado Paano ba? mahaba. This will distinguish the professional groomer from the amateur groomers. Sige nga. Amateur groomers, they will lift the foot of the dogs in any direction they want. Okay. Professional groomers, if you know the anatomy of the dog, you know that the dog walks this way, Right. this way, this way. Parang, Okay. also the feet, it goes this way and this way. Yeah, tama. Okay. Amateur groomers will lift it this way. Yeah, okay. And you never saw a dog na naglalakad ng pagano'n. Nakapagilid, Hindi. oh. Mag-iihi So, lang na ganyan. Professional groomers, you lift it this way, Okay. or you do it this way. Ayun. Saka mo ngayon ikakat. Then that's the time you cut it. Okay. So the handling. Paano mapapasunod yung pet? Kasi di ba minsan, ano sila? Medyo magulo sila. Oo. Pag yung dog magulo, you have to psychologize them. So it's okay.
halimbawa, takot sila sa ganito, you let them smell it, Smell it. let them feel it first, hear the noise. Ang galing. Okay. Ganun lang, para lang ma-psych sila na okay. Aside. So, yun. Actually, the professional groomers know about it. Okay. Speaking of professional groomers, okay, can you make us, kwentuhan mo naman kami, paano yung proseso para sa licensure exam, para sa mga interesado maging professional groomer katulad mo? Okay. Decades ago, wala tayong licensure examinations or certifications for groomers. Kaya ang daming lumabas sa mga groomers na natuto sa YouTube, natuto lang by experience. But now, with the help of the Philippine Canine Club Incorporated, it's the biggest registry of purebred dogs in the country, na under siya sa international standards, meron na tayo yung kailangan mag-take ka ng written exams. Ayun. Okay. For dogs. So before you go for a practical exams, then foreign judges from Singapore, Taiwan, Korea, other countries, they go here in the Philippines and certify you. They check okay. on your skills. Ayun. So, for 2 hours, they will allow you to groom and check tama ba yung handling mo ng aso, tama ba, safe ka bang maggupit, patient ka ba yung attitude mo, how clean Right. ang gawa mo, quality of system. Okay. Pinoprofessionalize na talaga natin. Yes. Kasi nga naman, part na rin talaga ng buhay ng mga Pilipino. Correct. Ang pag-aalaga. It goes 3 level. Level C, B, and A. Sige, John, actually, before you promote, pwede mo ba i-encourage yung mga kapatid natin? Baka naisipan nila maging pet groomer din. Okay. Sino kaya ang qualified maging pet groomer? Okay. First of all, kailangan you have the right attitude. Attitude. You like dogs. Okay. Hindi pwedeng maging groomer ka or pet groomer ka na may allergies ka sa dogs, Tama. ayaw mo na, takot ka sa aso. So, kailangan gusto mo yung ginagawa mo. Kasi doon siya lalabas yung Sige. galing mo. Alright. Diyan nagsisimula? Diyan nagsisimula. Okay. Sige, maraming salamat, John. Thank you. Saan ka namin makokontak? Okay. You can get in touch with us through the Philippine Canine Club Incorporated and through the Facebook page of Top Notch Dog Grooming Academy. Okay, maraming We salamat. thank you for Thank you time. very much. Jericho and John. And Boyer! Thank you! Quiet. Okay, mga kapatid, mamaya sa unboxing, guessing time tayo uli. Later, okay? Perfect na panlinis sa kasulok-sulukan ng bahay, mga kapatid. Naitama! Kaya na mamaya sa ating loading sikat, all set na para magpakilig at magpaiyak sina Popoy at Basha. Abangan sina CJ Navato at Nicole Omilio ng One More Chance, the musical, live na live. At sa aming pagbabalik din, ano kaya magiging papel niya sa buhay ni Nino? Yan at marami pang iba, pag-uusapan natin kasama sina Isabel Oli ng Ang Himala ni Nino, live na live. Kaya huwag kayong alis, magbabalik pa rin ang inyong paborito morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! At kayo nakatutok pa rin sa Good Morning, Kapatid! Tuesday na, which means guessing time na ulit, mga kapatid. Ano kaya ang mystery item? Nasa loob ng mahiwagang kahon na ito. Ang clue, panlinis sa mga sulok. Ruth, ano yung guess mo? Excited naman ako dun sa panlinis. Kailangan Talaga? mga sulok, walis, ganon. Walis? Pwede. Electric walis, gano'n? Walis, tigting. Na electric. Mystery item reveal na, mga kapatid. Oras na para alamin ang laman ng mahiwagang kahon dito sa unboxing. Problema nyo ba ang makating higaan o upuan? Isama pa ang maalikabok na paligid? Nako mga kapatid, sa simpleng pagbag o walis, kulang yan. Dahil ang mga nasa sulok na alikabok at dumi, nako, mahirap linisin. Kaya, ang sagot ko dyan, isang cordless vacuum cleaner. Lightweight ang katawan na nasa 1.6 kilograms, kaya hindi nakakapagod buhatin sa paglilinis. May kasama ng 2 adjustment tubes para sa tamang haba ng vacuum. Pwede rin palitan ang head ng vacuum. Pwedeng naka-brush o nozzle head para maabot ang bawat singit at sulok na kailangan ng focus suction. Paano ba gamitin? Press and hold to turn on. May pagpipilian na 2 suction power. 8,000 PA para sa low suction mode na good for 20 minutes. At 16,000 PA standard suction mode na pwede magamit for 15 minutes.
Okay mga kapatid, kapansin-pansin sa cordless vacuum natin, ang floor tool na may easier rotation. Kita mo yan, oh. Okay. At dahil dito, mas madaling maabot yung different flooring area at may malaking suction hole pa siya at gulong dito para mas madaling mag-slide kapag ginamit. Hassle-free gamitin. Gamit ang USB Type-C cable, i-charge mo lang ng 3.5 hours at ready to use na anytime. At eto na. Oh, try natin. Hawak na natin itong cordless vacuum cleaner from Simplus. O sige, try natin. Okay. Okay, press and hold lang, Ruth. Press and Aha. hold. Ayan. Ayan, umidaw na siya. Okay. Sige, subukan mo dito yan. Ay. Di ba? Oo nga. Oh. Tapos Wow, ito, try ko yung, okay. yung isang yan. Ayan, di ba? Napansin ko lang kasi syempre Oh. meron akong ganito, Justin, na Oo. ibang brand. Pero mas magaan siya. Kaya Mas natutuwa magaan. ako. Ano, sa mga 1.5 kilograms lang siya, Ruth, no? Mas magaan siya. Oo. Yeah. Oo. Tapos, ito nga, cordless siya. Yun, isa pa yun. Diba? Oo. Kaya pwede mo siyang ilagay kahit sa malayo, tsaka Kahit- yung oo. mas malayo pupuntahan mo, di ba? Kasi Mismo. wala nang cord. Kahit sa kotse, Yes, di ba? yes, sa that's kotse. true. Oo. Kahit saan. So mag-out of town, Oo, sige, maglinis go na. ka. Dalhin mo Oo, yung ano? vacuum mo, Oo. pwede rin, di ba? At medyo magaan din siya. Yeah. At 1.6, medyo magaan din siya. At 1.6 kilograms. Yes, yun talaga yung natutuwa ako na magaan siya. Oo, Tsaka yung iba-iba nga yung, dinamo mo na iba-iba yung tools, yung pwedeng ilagay. Kasi depende kung anong lilinisin mo. That's right, Oo, that's right, oo, that's oo. right. At ito so pressure reveal na tayo mga kapatid. 2,599 pesos lang siya, okay? Which is, compared sa ibang mga cordless vacuum cleaner, Yes. mura na yun, ha? Yes, oo. Mura na yun. And yung runtime niya is from 15 to 20 minutes, okay? So, dahil dyan, ito, hatol na. Ang hatol mo. Hatol Oo, reveal. oo, Ang hatol mo sa cordless vacuum cleaner na ito ay 4.5 stars. Agree ako doon. Okay, agree? Oo, di ba? 2,500. Tapos siguro, if a 5 lang natin yan, kapag mas matagal yung runtime niya. That's Kasi 15 to 20 minutes lang siya. Tapos mga 3.5 hours yung charging time niya. Pag siguro mga 40 minutes yung runtime niya, for sure 5 stars na yan. Pero ito, may maagang kaming pamasko sa inyo dito sa unboxing at ang Simplus PH. Sa mga nag-like ng Facebook page ng Simplus PH, may 3 cordless vacuum cleaner. Ang swerte naman! Agad. Diba? Sila na mismo ang namili at pinadala sa atin. So ito, congratulations kina Merly Hablado, Julieta Lasquite at Cherry Holgado. May vacuum cleaner na kayo! Congratulations! Naganahan na sila maglinis. Oh, diba? In time sa mga Christmas reunion natin, di ba? Mga tama, palapit na diba? okasyon. Sa mga hindi pinahalad na mapili, don't worry dahil may chance pa kayong makakuha ng special gift. All you have to do is visit Simplus_PH Facebook page. At abangan next Tuesday ang mystery item dito sa unboxing. Excited tayo sa Ito namang surprise to. Pero may surprise din si Maui para sa atin. Maui! Thank you so much, Justin and Ruth. Nako, napaka-exciting naman yan. Pero ito po mga kapatid, bago mapanood ang inaabangang TV5 drama series na ang Himala ni Nino, isa-isa muna nating kikilalanin ang mga tao sa bukang liwayway. At ngayong umaga, kasama natin live ang isa sa mga anak ni Lola Mars na si Hershey Isabel Ollie. Hello! Ang ganda talaga nito kapatid ko. So beautiful. I'm so happy that you're back working. Sobrang maraming taong nakamiss sa'yo, including us. How did it feel na right away, ito meron kang pinaportray na himala ni Nino? I miss acting. Sobra. And I'm just glad to be back. Ito yung, grabe, akala ko talaga dati, parang okay na siguro, ito na yun, tapos na siguro. Pag, yung habang nag-aalaga ka, minsan pag nanonood ka ng TV, parang, I miss mo alam mo kasi how it works. So happy to be back. What made you say na, okay, ito yung magiging comeback project ko? Well, aside from the story, sobrang light and sobrang fun, happy lang. Yung ganun. It's really, I think parang time ko na rin siguro to come back. Like, the kids are growing na. They're all in school. So may time na talaga to work, to go back to work.
Alam mo, natutuwa ako when I see moms pursuing their dreams. Yes. Even during motherhood. Kasi isa yan sa mga pinaniniwalaan ko talaga na nakakapag-empower sa atin. Hindi lang bilang as an individual, but also as a mom. So ito, ang role mo dito sa Himala ni Nino, Hershey. Si Hershey. Anak ni Bakit Lolo Hershey? Mars. Parang chocolate. Si Kai is Kisses. Ayun! So, parang ganun talaga. We sabi namin, baka si Lolo Mars is si Sir Freddie Webb, our dad. Kasi nga Mars. Mars din siya. Di ba? Chocolate. So, I think he loves chocolate. So, baka ganun siguro yung lolo natin. So, ako si Hershey, matandang kapatid ni Kai Cortez, which is si Kisses, na lagi kami nag-aaway. Kasi I'm a caring ate, manang, yun yung tawag niya sa akin. Siya naman yung kikay, all over the place. Parang bagay Nako, naman. si Kai talaga. Very Kai. Very Kai. Oo. I love her very much. Actually, she's on the way also. I'm sure grabe lang Yes, traffic. oo. Pero si Kai din kasi, I would imagine na ang dynamics ninyo, ang ganda. Kasi di ba ikaw rin, parang very demure, very mahimik. Tahimik ako lagi. Si Kai Strict ka. makulit. Pero how does your character relate to Zion? Si Zion, Nino naman, he's the parang kapitbahay namin. So, eventually kasi parang sa story, mamimit talaga din namin siya, tapos magiging part din talaga siya sa buhay din namin sa family nila Lolo Mars. And actually, ito talaga si... Eto na nga, papasukin na Eto na yung Kikay. Kisses! Kai Cortez. Dito! Ang ganda-ganda naman talaga nitong kapatid kong to eh. Good morning. Good morning. Let's welcome! Ang Barbie! Ang Barbie! Ang Ang bango-bango naman ito. May gusto ka bang traffic update na ibigay sa mga viewers natin? Huwag saan sila iiwas? Wag po kayong dumaan sa may rosaryo. Kai, we were just talking about you. Siniraan That si na kita. Kisses daw ay... Siniraan kita ng bango. Oo, siniraan ka na. Na kikay daw si Kisses. And coming off of High Street natin, iba naman yun. And I wish mas marami tayong naging eksena. But I always believe kasi na meron at merong timing talaga. This particular project, dahil alam ko busy ka sa distrito nyo, pero eto, you said yes. Yes. Diba? Bakit? Eh kasi, kailangan ko ng pera. Ang ganda ng sagot mo. Yan ang gusto ko sa tao, makatotohanan. Pero kasi din talaga, being a mom, ang hirap maghanap ng show na makaka-relate yung mga anak ko. So, ang ganda kasi na meron makapupulutan ng aral, magandang asal, di ba? Pananampalataya sa Diyos, faith. Totoo. So, ang ganda. Ako talaga, ang galit ako sa magaganda na So, tell us more about the show. Ano siya, alam naman ng mga tao na Nino Niña, yung kila Maha before, ito yung prequel nun, so mas batang version to. So pagka tinatanong nga nila, asan yung ibang cast, nandun pa ba si Maha? Hindi kasi, ito na yung mas batang version nila. So this is around 2017, mga ganon, 2017, tapos very community-based. Mga kapitbahay, baryo. So, merong pinaka-patriarch doon, which is Lolo Mars, which is yung tatay namin, si Tito Freddy. So, sa kanya kami nakakakuha ng pangaral, ng mga kwento, kasi di ba nasa kanila yung wisdom, ganyan. Tapos, yun, ang ganda ng conglomeration of characters. Conglomeration. Di mo kaya! Pero ito Diba naman, sabi ko sa'yo, smart talaga. Nancy! conglomeration. Yan. Spell conglomeration. Ewan ko nga, yung stoplight kasi kanina. Ano ka na nawindang? Sumabog yung utak ko, girl. Pero ito nabanggit ni Sayo nung nakausap natin siya. Nag-enjoy siya maka-interact. Yung mga mas senior na cast, sina Lolo Mars, ganyan. Kayo, for example, Senior kamusta daw. kayo sa set? Senior, ito. Kamusta? Oh, senior daw. Ayan o. Excuse me, 1988. Grabe ka. Binubuko ka Binubuko. Hindi.
Ako, nasa starstruck pa rin ako hanggang ngayon kay Miss Kay Brosas. Oo, si Ate Kay talaga, iba rin yung star quality nun eh. Tsaka yung parang chill-chill lang Pagka-eksena siya. natin, no, para bang... Pero pagka-action, parang may switch. Oh my God, show ba to? Parang kung may free show na napapanood. Tsaka yung professionalism, talagang madadala ka. Oo, wait Parang lang. pag nakatrabaho mo si Dimples naman. Sa totoo lang, sabi ko sabi sa kanya, I can't believe araw-araw katrabaho Alam kita. mo, hindi. Ano ba yung birthday ko ba? Alam niyo, kayo na tayo November pa naman, pero may pa-preview na. Sige na nga, malilibre ako mamaya. Ay, ay. Ako lang kasi mga kapatid, lagi ko lang gustong sinishare na alam niyo po, kaming mga artista, kasi ang nakikita ninyo ay karakter namin kadalasan. I-share ko lang na itong dalawang ito, nakatrabaho ko na way back pa. And ang sarap-sarap sa pakiramdam na you're still doing it. Diba? Na nandito pa rin kasi kailangan tayo ng industriyang ito na maipakita sa mga kabataan kung ano yung mga tinuro sa atin. Diba? Alam mo ba si Kai, pag umaalis yan, nauna siyang mag-pack up, may handwritten letter pa yan. Hindi na kita na-catch, kita tayo next week. Ganon. Teka lang, may tanong ko lang, kasi napag-usapan nyo kanina eh. May difference ba ngayong mga mami na kayo at umaarte kayo? Actually, Kumpara gusto noong kong tanongin. dati, also. nung nagsisimula kayo. Oo naman, sobra. Namamadali na umuwi. Ngayon kasi namamadali na umuwi. Dati, saan ba tayo? Saan tayo? Papasan ka. After taping, Ngayon, Pero ngayon, tumambay. Ano, saan ba maganda tumambay? Ngayon talaga, alam mo na, next time, tawagan na lang tayo. Parang wala nang tambay. Hanggat kaya mong umuwi agad sa mga bata. yun talaga. Tsaka yung mga break, hindi na mga jowa kausap, mga anak. Mga anak Anak na, na. baby boy, kumain na ba? Correct. Dumede na ba? May pinapagalito, do your assignment. Hindi, pero emotionally din, iba yung kurot pagka nanay ka na eh. Di ba? Pagka humuhugot ka. Kasi iba na Mas yung madali. pinanggagalingan nyo. Pero in terms of patience also, na-extend ba patience or mas nag-shorten simula na Napra-practice siguro. tanong to. Napapractice. Hindi, pero Kapit lang. aminin mo, pag nasa work tayo, yun yung parang bakasyon ng nanay. Eh. Yes, pahinga yan. Parang siyang it's a me time, pero at the same time, you're working. It's, totoo yan. You think about yourself, what you have to do. Pero how does it feel like working na sa isang with someone yang ulit kay Zion naman? Kamusta ang pakiramdam working with him? Nakakahawa. May sakit ba siya? Napakabibo ng mga bata. Akala ko may Napakabibo, sakit. napakabibo. Akala ko may sakit yung bata. Nakakahawa. Nakakahawa yung The energy positive naman. vibes. Mataas may energy ni Zion. Hindi ko chill naman si Zion. sinasabing, ano siya, boisterous. Yes! Hindi ko naman May sinasabing. Ay, palagyan nga ng ano dyan yung sa Google natin. Hindi ko naintindihan yun. Hirap naman pala kayo sa plane na traffic. Pero kasi, bawat eksena, ginigive pa rin niya. Tsaka, focus yung bagets. Totoo. Focus siya, alam niya yung dapat niyang gawin. Hindi siya, minsan makulit. Hindi. Pero kamusta siya kay Pero Xena hindi ka kasi magagalit. nag-sample si Zion dito. Talagang iyak siya after Iyak 5 ka? seconds. Napakahusay na bata. Sabi ko kasi sa kanya, sabi ko Di sa ba kanya, si Romana? Kaya naman Naman, pala. sa eksenang iyakan, titingin ka lang sa mata ni Ate Dix. Talagang maano ka na. ang lala namin ni Kai sa ganyan, nagkakatinginan pa lang, parang, and I love you so. I think, and I love you so, no? Yun ang show natin at that time. Okay, wait. So, Miles. this one is directed by... Who's Talk. your director? Direct Talk. Oo. So, do you enjoy also having that big collaboration? Kasi, kumbaga, community-based siya. Yes. Hindi magulo? O masayang magulo? Hindi. Masaya. 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 Noong last, nung sa basketball court tayo, di ba, nagtitiktok? Ay, Yun, cute. Paingay. Pero Masaya. kasi maganda yung script talaga. Yes. Kasi lahat ng characters, kahit na sabihin mong hindi ka yung main character, meron kang storyline. So si Direk talaga makes it a point na ma-highlight yung bawat character. Nung isang araw nga parang, damihan niyo yung adlib niyo sa part na to para madami yung explosion yung magkapatid. So talagang ganun tayong lumalabas liberty. yung Binibigyan kayo ng ganung kakulitan. liberty. Yes. Talaga. O extend yung mga 1.5 minutes. Ay, cute! Parang Umabot hindi kayo para umabot umatras kami ng sa ganyan, 4. me. Tumawag kayo 4 minutes. Naloka sila. Nagkakat na lang, Away na meron kami pa ng kami away. hirit. Alam mo, yung energy pa lang na nakikita ng mga kapatid natin ngayon, habang ini-interview namin kayo, yan na yung klase ng energy na aabangan namin. So please, Kai and Isabel, invite everybody for Ang Himala ni Nino. Yes, ang Himala ni Nino on September 30 na.
Here, on September 30, 11:15 before Eat Bulaga. And sana po, abangan nyo at supportahan nyo po. Marami po talaga tong lessons, laughter. It's about a boy who brings light and joy sa barangay namin. And marami talagang lessons ito matutunan. And I hope our show inspires you guys. Yes, at saka I'm sure makaka-relate po ang lahat sa inyo because doon sa aming bayan na Bukang Liwayway ay meron din mga characters na I'm sure nakilala nyo na sa buhay ninyo na makikita nyo sa TV. Kaya kung ako sa inyo, manood na kayo and this is a show na kaya nyo panoorin with your kids, with your lolo, with your lola, with everybody in your family. So it's really a bonding experience. Very nice. Again, maraming salamat, Isabel at Kai. Excited na kami lahat mapanood yan. Kaya tuloy-tuloy lang po ang good vibes. Kasama pa rin ang iyong paboritong kasalo sa umaga. Go! Wala pang alas 10 na umaga. Grabe mga kapatid! CJ Navato at Nicole Emilio, good morning! Oh, maraming salamat. Grabe, alam mo na, sa gilid kami, nakangangalang kaming lahat talaga naman. Muntikan na kami hindi pumasok kasi sobrang ano pa kami. Alam mo yun, talagang affected. Sobrang emosyon eh, no? Ang aga ba? Ang aga. Okay. Good morning. Pag-usapan natin kasi na-announce na nga na meron kayong reruns. Ano yung feeling nun when you found out na pumatok kayo talaga sa viewers at sa audience? Ay, grabe. Sobrang nakakatuwa po kasi ang warm po talaga nung pagtanggap nila sa rendition namin of the whole show. And of course, with the song of Ben and Ben, sobrang mas gumanda lalo yung show namin. At sa rerun ngayon, mas maganda. So sa mga hindi pa nakakapanood, sana po manood. Ano ba yung bago sa rerun? Napanood ko kasi both eh. Pero ano yung bago? Bakit sila kailangan manood pa rin ng rerun? Napakayabang talaga nito. Pareha sila. Silang dalawa pareha sila napanood ko. Ako kasi kayo, with Bea. Bea was there. The actual Basha. How did you feel? Nanginginig lang ako. Hindi ako makapaniwala. Nandun si Miss Bea. Sobrang... Diba? So, ako talaga may crazy heart will always beat for you guys kasi husay na husay ako. At alam naman natin na alam nang may rerun bago pa kayo matapos. Opo. Well, sa rerun kasi it's much more tighter. Mas powered siya. Mas dadalhin niya kayo dun sa kwento. Kung mas naiyak kayo dati, mas parang ihihele niya kayo dun sa storya ngayon. It's much tighter talaga. And maraming dinagdag na elements and mga jokes na mas pasok sa time. Kaya papanoorin ulit natin yan. Panoorin natin for third time. Yes, second time ko. Okay. Invite ang ating viewers also. Oo, and sure manunod please kami. do promote and invite our kapatids to watch the show. Yes, speaking of chance, magbibigyan ka... What are we talking about? I'm completely lost. But yes, hanggang October 27, guys, get your tickets at Ticket World. Kasi 90% of our tickets are already sold. Ang yabang talaga nito eh! Papoy talaga sinasabi ko sa'yo Kasama din eh. Ano magagawa? So sana po catch your the 10% na lang natitira dahil wala na pong second chances. This is our last run. So I hope you guys can watch it until October 27 at Peta Theater Center. Wala na one more chance. Babawasan pa namin. Last chance. Kaso may second chance eh. So baka naman. Okay. O, eto na. Maraming salamat again, CJ and Nicole. Just so exciting. Thank you so much for having me. But you know, can I just say, we are so happy to have you here. We've been wanting to get you guys on the show. So sa wakas, finally na sila Sulit ang itay. Personally, Nicole and CJ, kami ni Bea at nila Shira, when we watch in Papa B, we really were super proud. So thank you for making it alive again. Salamat. All the best. All the best. And that is it para sa ating extra lighthearted Tuesday. At ito na nga mga kapatid, 92 days na lang. Pasko na! Yung mga bumoto pala sa palarong papase, extend na lang natin tomorrow. Ayan. Isang makabulang umagang nahitin namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas mga kapatid. At susunod na po ang Frontline sa umaga. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!